Dumating na ba sa inyo yung panahong parang ayaw mo nang mag-drawing? Hindi lang yung parang artist block o tinatamad ka or wala ka sa mood na mag-drawing, kundi yung parang talagang ayaw mo na talaga siyang gawin. Pero wala kang choice kasi ito yung bread and butter mo, dito ka kumikita, ito yung nagpapasweldo sa'yo. Ganito yung nangyari sa akin. Kagaya ng ibang bata, nagsisimula tayo mag-drawing sa mura nating edad. Siyempre, nung bata tayo, kung ano-ano lang dinodrawing natin, ay mga nakikita natin sa paligid, yung pamilya natin, yung bahay, yung mga sasakyan, yung mga alagang hayop. Yun na yung pinaka-practice natin. Tapos habang lumalaki, siyempre, nagkakaroon tayo ng mga personal reference. Halimbawa, nanonood tayo ng mga cartoon sa TV, o kaya nanonood tayo ng mga pelikula, o kaya mga nababasa nating children's book, mga comics. Yung mga yun, nagiging reference din natin habang lumalaki. Tapos nagkakaroon tayo ng mga paborito. Halimbawa, paborito natin nung araw yung ganitong uri ng cartoons. So, nakaka-influensya sa atin yun. Ako kasi, lumaki sa probinsya. Tapos yung lugar namin, maraming arkilahan ng comics. So, isa ako dun sa mga bata na lumaki talaga sa pagbabasa ng comics. Kaya sa murang edad, nangarap na ako na sana ay makapasok ako sa comics bilang illustrator. Nung lumipat kami sa Manila nung high school na ako, natupad yon dahil na-enroll ako sa isang workshop sa comics. Nung makapasok ako dun sa workshop, parang naisip ko na 70% natutupad ko na yung pangarap ko kasi nakakasalamuha ko na yung mga manunulat tsaka yung mga dibuhista ng comics. Hanggang sa, ayun nga, bago ako tumungtong ng college, naging professional artist ako. Although syempre, hindi pa naman ako seryoso noon kasi nga nag-aaral pa rin naman ako. Pero natupad ko na yung pangarap ko na maging dibuhista sa comics. Kasi at that time, nakagawa na ako ng dalawang drawing sa short story. Pero dahil nga estudyante pa ako, hindi pa ako masyadong seryoso. Although syempre, para sa akin, tuwan-tuwa na ako dahil na-publishan na ako ng dalawang story. Pero hindi naman kasi tuloy-tuloy yung pagpunta ko sa publication ng mga time na yon dahil nga nag-aaral ako. Kung kailan lang ako libre, saka lang ako pupunta ng publication. At syempre, kapag hindi ka naman visible lagi sa publication, yung mga editor hindi ka naman kilala talaga. Ang nakakilala lang sa'yo, yung mga editor na ginagawan mo. Tapos syempre, hindi naman sa lahat ng pagkakataon bibigyan ka nila ng trabaho kasi marami rin sila mga artist na naka-line up. Nagsimula lang talaga yung pagpunta ko ng madalas sa publication nung nag-college na ako. Yun, every week, pumupunta na ako ng publication para manghingi ng trabaho sa mga editor. Which is, naging regular naman ng konti, kahit papano. Yung mga kinikita ko nun sa pagdodrawing sa comics, ginagamit ko siya sa aking personal expenses, baon ko sa eskwelahan or kung may babayaran ako, yun ang ginagamit ko. Nagkataon din kasi nung time na yon, although hindi ako masyadong aware pa, na yung publication pala talaga noon, nagkakaroon na ng problema. Ang dami-dami naming mga artist noon na nag-uunahan sa atensyon ng mga editor para bigyan kami ng trabaho. At syempre, ang madalas na nabibigyan ng trabaho noon, yung mga veterano na o yung mga dati na nilang hawak. Kaming mga baguhan lang, nabibigyan lang kami kapag halimbawa may natirang script or kailangan may page na kulang at kailangan nila ng isa pang ng artist. So doon kami na nabibigyan ng trabaho. At lalo na siguro kapag baguhan ka pero may potential ka o magaling agad yung trabaho mo, tiyak na mabibigyan ka ng regular. Pero sa akin kasi na hindi naman ganun kagaling nung mga panahong yun, hindi ako madalas nga nabibigyan ng trabaho. Pero despite of that, lagi ako nasa publication on every week. Kaya na-absorb ko yung sistema ng publication. Nung time kasi na yon, ang dami-dami naming mga artist. Tapos, unti-unti, nawawala yung mga titles ng comics kasi nga, humihina na yung mismong publication. So, kaming mga artist, nag-uunahan sa trabaho. Tapos, yung bayad naman sa amin nun, hindi ganun kalaki. Sa natatandaan ko, yung binabayad sa akin noon per page ay 75 pesos. So, imagine kung gaano kaliit yung pera na yon nung time na yon. At dahil nga maliit yung bayad, kailangan naming makarami. So, ang ginagawa namin, kailangan magmukha kaming parang pabrika. So, lahat halos ng editor sa publications at iba't ibang publications, kailangan puntahan mo para ipakita yung samples mo. Kaya siguro kami na-train noon na mag-drawing ng iba-ibang style. So, nagsimula ako kasi, love story yung ginagawa ko. Pero nga dahil nga sa pangangailangan, kailangan kong matuto mag-drawing ng horror, ng fantasy, ng action, ng comedy, mga cartoons at kung ano-ano pa. Kasi magiging bentahe mo yon para kung lumibot ka sa lahat ng mga editor sa iba't ibang publication, meron kang sample na ipapakita. At dahil hindi ganun kalaki yung bayad sa bawat page, kailangan naming maging mabilis. Sabi ko nga kanina, kailangan naming maging parang pabrika. So lahat ng publication na puntahan mo, kailangan makakuha ka ng script tapos tapusin mo agad yun hanggat maaari sa loob ng 1 o 2 araw. Sa publication noon, 2 beses ang singilan sa isang linggo. Nung panahon namin, naniningil kami ng Wednesday tsaka Friday.
So kailangan kapag binigyan ka ng script ng Wednesday halimbawa, kailangan ipasa mo agad yan ng Thursday or kaya Friday morning para sa hapon pwede ka nang makasingil. At magagawa mo lang yun kung mabilis ka magtrabaho. Kaya hindi pwedeng babagal-bagal ka sa publication ng time na yun kasi nga kung mabagal ka, halimbawa bibigyan ka ng isang short story tapos isasubmit mo halimbawa after 2 weeks. After 2 weeks ka pa rin makakasingil. Kung iyon lang yung trabaho mo, hindi ka talaga kikita, hindi ka mabubuhay. At yun ang naging problema sa tingin ko kasi na-absorb ko yung ganong sistema. Nung nasa publication ako noon, kailangan ko maging mabilis. Hanggat maaari nga ayoko na nang nagre-retouch or ayoko nang may binabago sa drawing ko kasi gusto kong maging final na agad yung drawing ko kasi kailangan maipasa ko na siya agad para ma-aprobahan ng editor. Tapos nung time din naman kasi na yun, yung mga editor, parang hindi na rin naman kasi masyadong, wala silang masyadong pakialam kung gaano kasama yung drawing o hindi. Although may mga editors din naman kasi na talagang maselan na kailangan maayos na maayos ang drawing mo. Pero meron din kasi mga editor na naghahabol din sila kasi ng deadline. Sasabihin nila, pwede na yan, ipasok na yan kasi hinihintay na yan ng makina. Hinihintay na yan ng imprenta. So kailangan, pwede na yan. Kaya kung mapupunta ka sa publication na noon, halimbawa araw ng singilan, halimbawa Friday, umaga pa lang marami ng illustrator doon sa artist room kasi doon na sila nagdo-drawing, tinatapos agad nila yon para sa hapon makasingil na agad sila. Magugulat ka minsan yung isang illustrator halimbawa dumating doon ng alas 8 ng umaga o alas 9 ng umaga. Minsan nakakatatlong short story pa yon sa buong maghapon na yun bago magsingilan kasi kailangan niyang gawin yun para makasingil na sa hapon. So ganun talaga kabibilis yung mga artist nung time na yun. At iyon talaga yung na-absorb ko. Natuto ako maging mabilis. Tapos may mga instances na kahit alam kong mali yung eksena or mali yung figura ng tao na ginawa ko, sinasabi ko na lang sa sarili ko na pwede na yan, okay na yan. Hindi naman na pupunahin ng editor yan. Kaya habang tumatagal, nakasanayan ko yung ganong attitude, yung ganong habit. Ang masakit pa nito kasi habang tumatagal noong 90s, habang tumatagal na, nararamdaman na ng publication yung unti-unting pagbagsak. Tapos pakonti na yung mga comics na inilalabas. Tapos syempre yung mga editors, tinatamad na rin yung iba naglipatan na ng trabaho. Tapos yung mga writer tsaka mga artist, ganoon na rin. Kumbaga parang gumagawa na lang sila noon sa publication, parang kasi yung iba wala nang matakbuhan. Kaya talagang lahat parang burnout na doon sa ginagawa nila. At yun, na-absorb ko rin yung ganung habit, yung ganung attitude na pagtatrabaho. Na talagang hindi ko na masyadong minahal yung trabaho. Although syempre mahal ko pa rin naman yung pagdodrawing sa comics. Pero yung dedication ko sa comics na andon, pero yung pagbibigay mo ng mahabang oras, ng mahabang panahon para ma-perfect mo yung craft mo or pagbuhusan mo talaga ng panahon yung ginagawa mo, nawala na sa akin yun nung time na yun. Lahat ay kailangan mabilis, isubmit na agad dahil kailangan ito ng editor at para masingil ko na. Laging ganon, linggo-linggo. Until dumating yung time na sobrang konti na talaga yung titles ng comics, ako na yung mismong kusang bumitaw. Hindi na ako nag-drawing nun at nag-concentrate na lang ako sa pagsusulat ng comics. At nung time din na yun kasi, nakapagsulat na rin ako sa iba't ibang medium, halimbawa sa pocketbook, sa magazine. Natutunan ko na yung magsulat doon. So iniwan ko na talaga ng tuluyan yung pagdodrawing. Although nung time kasi na yun, pumupunta-punta pa rin naman ako sa publication. Minsan sa isip ko, yung mga kakilala kong editor, bigyan pa ako ng script para makapag-drawing. Okay lang din naman sa akin, tatanggapin ko. Pero yun nga, kung bibigyan man ako sakali ng script nung time na yun, mabilis ko rin dalawang gagawin para masubmit ko na, para masingil ko na rin naman. Kaya hindi naman talaga ako nabibigyan na kasi nga alam din ng ibang editor na nag-concentrate na ako sa pagsusulat. So mas more on focus ako sa writing. Pero nung year 2000 parang nagsawa na ako sa pagsusulat kasi naisip ko hindi naman talaga itong linya ko eh. Parang napilitan lang ako sa pagsusulat kasi nga wala na akong madrawingan na comics. Hanggang na-discover ko sa internet na pwede pa palang mag-drawing sa comics pero hindi na sa Pilipinas kundi sa Amerika. At yun yung time na parang unti-unti na akong bumalik. So lahat ng lessons na natutunan ko doon sa workshop, sa comics, unti-unti kong binalikan. Nag-self-study ako, pinag-aralan ko binalikan ko yung mga itinuro sa akin ng aking teacher. Tapos pinag-aralan ko rin yung trabaho ng mga idol ko. Yun ang naging guide ko para makabalik ulit sa pagdodrawing sa comics. Pero yun nga, gumawa na ako ng sample para sa Amerika at magmula noon, doon na ako nagtrabaho. Nagsimula ako sa mga independent comics, yung mga maliliit na publisher. Tapos nabigyan naman ako ng break. Pero kahit ganun pa man, nakagawa na ako ng iba't ibang independent comics abroad. At the back of my mind, yung mindset ko na andun pa rin sa lumang publication na kailangan bilisan ko yung trabaho, isubmit ko na agad to para masingil ko na kung sino man yung client ko.
May mga instances pa nga na nagugulat sa akin yung yung mga client ko sa US. Minsan may isang client ako, sabi niya, bibigyan kita ng 1 month na deadline diyan sa ginagawa mo. Pero nagulat siya kasi 2 weeks pa lang sinubmit ko na, ganun kabilis. Although wala naman siguro siyang puna dun sa drawing ko, pero wala rin siyang pagpapasalamat na ang bilis mo Although siguro baka may puna siya, hindi niya lang sinasabi na parang nirush mo parang ganun. Pero sa tingin ko naman kasi, hindi ko naman din masyado siyang nirush, gaya nung rush na ginagawa ko dati sa lumang publications. Pero yun nga, ang problema kasi doon, yung mindset ko, naandun pa rin sa dating ginagawa ko sa lumang publications. Kaya kahit nakakarating na sa iba't ibang bansa yung mga ginawa ko sa US Comics, kasi nga international yung publications at nakakarating sa iba't ibang panig ng mundo, ang totoo nun, yung mindset ko, yung old ways pa rin ang ginagawa ko sa dati kong sa pinanggalingan ko. Although syempre napapansin ko na may improvement din naman yung drawing ko simula nga noong 90s hanggang sa year 2000. Ang laki din ng improvement. Pero yun nga, yung mindset ko ganun pa rin. Nakagawa ko sa malalaking publications, nakagawa ko ng mga titles na hindi ko akalaing maidodrawing ko. At para sa akin parang malaking achievement yun kasi naiisip ko nga noon na parang lumampas na ako sa pangarap ko kasi nung bata ako, ang pangarap ko lang naman makapag-drawing sa local comics. Hindi ko akalaing pati yung pagdodrawing sa international comics ay magagawa ko. Sa mga kaibigan ko siguro, tsaka sa mga nakakilala sa akin, iisipin talaga nila na ang sipag-sipag ko. Kasi nga ang dalas-dalas ko mag-drawing, tapos ang dami kong projects na ginagawa. Pero ang totoo nun, dala ko yung lumang mindset at maraming instances na inalok na rin ako ng mga big publishers talaga sa US na gumawa ng sample para sa kanila. At isa yon siguro sa mga regrets ko kasi yung mga chances na yon pinakawalan ko kasi binigyan nila ako ng mga sample script para gawin nga yung ganitong mga characters, yung mga sikat na characters, pero hindi ko talaga nagawa. Wala akong na-submit na mga sample sa kanila. May mga nagawa man akong mga sample sa ibang editor sa mga big publications. Pero sa tingin ko talagang hindi ko ibinuhos yung 100% na talent ko doon. Sa tingin ko nga parang wala pang 50% yung naibigay ko. Kasi nga dahil doon sa maling mindset na nasa akin pa nung time na yon. Nagkaroon ako ng realization dahil doon Parang nag-step back ako. Tinitingnan ko yung trabaho ko. Sabi ko bakit ganito? Bakit ganito yung ginagawa ko? And then na-realize ko na I'm doing it the wrong way. Hindi dapat ganito yung mindset. Kailangan kong i-let go kung ano man yung naitanim sa akin nung 90s yung sistema sa publication. Hindi ko siya dapat dinadala sa panahong ito. So ang ginawa ko nung nag-end yung contract ko sa isang malaking publication sa US. Although tinanong ko naman kasi yung editor kung magre-renew ba ako ng contract. Ako mismo yung nagtanong. Hindi na siya sumagot. Naisip ko kasi baka tinapos na lang din talaga yung contract ko para pakawalan na rin ako kasi baka nga hindi rin siya nasasatisfy doon sa trabaho ko. Saka isa rin kasi sa realization ko nun, nung time kasi na yun parang nagsasawa na rin ako sa ginagawa ko. Biro mo since the early 90s, nagdo-drawing na ako sa comics. Tapos inabot na ng ilang dekada. Yun ang ginagawa ko araw-araw. Dumating sa akin yung point na parang nagsasawa na ako sa ginagawa kong ganito. Parang ayoko nang gawin ito ulit. Kasama yun sa nakadagdag dun sa maling mindset na nasa akin. Kaya after nga matapos nung contract ko doon sa isang publication sa US, kung tutuusin, pwede pa akong mag-apply sa iba at gumawa ng ibang mga samples. Pero nilet go ko talaga muna yung sarili ko. Parang nag-step back muna ako. Ang ginawa ko, sumubok ako ng ibang area kung saan ko pwedeng dalhin yung talent ko sa pagdodrawing. So nagpinta ako. Tapos kumunik ako sa mga kilala ko, nagpainting ako inabot din ako ng 2 years na seryosong nagpinta talaga. Tapos may mga kilala rin kasi ako mga curator at mga artist sa gallery. So tinutulungan naman nila ako para makapag-exhibit. So nagawa ko naman yon. May ilang mga tao na bumili ng mga paintings ko. Nakapasok din ako sa mga gallery. Pero yun nga, hindi rin kasi ako seryoso kasi parang feeling ko nung time na yun, parang scapegoat ko lang yun Hindi talaga yun yung gusto kong gawin, yung magpinta sa gallery. Mas gusto ko talaga yung buhay bilang illustrator na gumagawa ng kwento sa pamamagitan ng drawing. Kasi in reality kasi, isa rin kasi akong manunulat at isang illustrator. So ang talagang bagay na trabaho sa akin, kung hindi man sa comics, sa children's book o kahit anong pa mang medium ng visual na may storytelling, parang ganun.
Tapos kasabay no, nahilig din ako sa mga outdoor sketching. Mahilig ako mag-drawing sa labas, mag-painting kung saan saang lugar. Tapos yung mga painting ko na yon, yung mga drawing ko na yun, ini-exhibit ko rin yon. Although hindi siya masyadong, hindi siya ganun kalaki yung presyo, hindi gaya talaga ng mga full painting kasi mga sketches lang naman to at minsan mga wash ng mga watercolor lang naman na hindi talaga full painting. Pero nakahiligan ko rin yon at natuwa ako doon. Tapos pinasok ko rin yung pagiging concept artist sa pelikula, sa animation, sa games, hanggang sa nag-storyboard na rin ako sa iba't ibang animation, sa pelikula, tsaka sa games. So from comics, nagpunta ako sa iba't ibang industry. Sinubukan ko na pasukin yung iba-ibang industry na yon na tingin ko isa yon sa kailangan kong gamot para bumalik yung sigla ko talaga sa pagdodrawing kasi kahit na andun ako sa ibang industry na yon, yung pagdodrawing ko ay mabilisan pa rin. Pero yung mga industry na yon na pinasukan ko, sa tingin ko kasama sila sa nag-cure nung ganong mindset na parang kailangan mo ng kaunting patience, ng kaunting paghihintay na hindi lagi nagmamadali para bumalik yung sigla mo sa pagdodrawing. Kumbaga dumating sa akin yung stage na kailangan kong makarecover. Parang healing stage ko itong mga panahon na to. Sa ngayon, hindi pa ako talaga fully recovered. Aaminin ko na nasa healing stage pa rin talaga ako na kailangan bumalik talaga yung sigla ko sa pagdodrawing para magtuloy-tuloy na at hindi na talaga siya maputol. Nag-post nga ako minsan ng isang artwork ko na talagang nagustuhan ko rin naman at pinagbuhusan ko rin ng panahon gawin. Tapos pinost ko siya sa social media. Nakita nung isa kong friend, minessage niya ako. Sabi niya, Randy, ang ganda ng trabaho mo talagang pinagbuhusan mo ng panahon Sabi ko, oo nga medyo medyo ganado ako. Tapos nabanggit niya rin na yung mga past works ko kasi, napansin din niya na parang naging loose. Although, may mga style naman kasi talaga na loose na maganda. Pero, aminado naman ako sa sarili ko na kaya ako naging loose kasi nga, gusto ko nang mabilisan, gusto ko matapos agad, at ayoko nang nagtatagal sa isang artwork, ayoko nang masyadong maraming rendering, ayoko nang masyadong maraming kutkot. Pero lahat ng ito, part ito nung cure na hinahanap ko para bumalik na yung dating ako, para bumalik na yung dating sigla ko sa pagdodrawing. Kasi kung ikukumpara ko yung sarili ko nitong mga nagdaang panahon at doon sa batang ako na hindi pa ako nakakapasok noon sa comics, tingin ko mas matindi yung gutom ko, yung uhaw ko na para makapasok sa comics. Nawala yon nitong mga nakaraang taon. At gusto kong bumalik yung gutom na yon, yung uhaw na yon noong bata pa ako. So anong mga lesson yung natutunan ko dito sa loob ng maraming panahon ng realization tungkol sa nangyaring ito sa akin? Number 1 is na-detach ako sa original purpose ko kung bakit ako nagdo-drawing. At yan siguro ay pwede nyo ring maging tanong sa sarili. Kasi bakit ka ba nagdo-drawing? Dahil ba sa pera? Dahil ba sa kasikatan? O dahil naiinggit ka? Dahil may kakilala kang isang successful na artist? O yung original purpose mo talaga kung bakit ka nagdo-drawing? Kasi tingin mo na ando na talaga yung buhay mo sa pagdo-drawing. Pangalawa, nawala na yung fun or yung saya ng pagdo-drawing or yung saya ng pagdo-drawing sa akin. Kasi tiningnan ko na siya as trabaho, as isang responsibility. Although syempre, kailangan maging responsible ka rin naman kasi kapag nagdo-drawing ka, lalo kapag naging professional ka na, kasi humaharap ka na sa mga client, meron ka ng responsibility na kailangan ibigay sa kanila. Pero dahil nga sa responsibility na ito, kailangan huwag ring mawala yung fun o yung saya. At yun ang nawala sa akin tingin ko. Parang naging robot na lang ako na kapag meron client or may editor na nag-alok sa akin ng trabaho, nawala na yung fun. Parang naging routine na lang sa akin. Kailangan ko nang gawin yan. Kailangan ko nang makasingil kasi marami akong babayaran. Pangatlo, nawala na rin yung exploration ko. Hindi na ako nag-i-explore. Nung mga early 90s, nung bago pa ako makapasok sa comics, ang sipag-sipag ko pa noon magbasa ng mga art books, tumingin ng mga trabaho ng iba, manood ng mga cartoons, ng mga pelikula. Pero dumating nga sa akin yung time na nawala na sa akin yung exploration na yun. Nanonood na lang ako halimbawa ng pelikula or ng cartoons kasi parang may gusto lang akong i-absorb or may gusto akong kopyahin or nagbabasa lang ako ng comics kasi gusto ko yung trabaho ng artist na to pero hindi ko talaga pinag-aaralan yung ginagawa niya. Nawala sa akin yun, yung exploration na yun. Ikaapat, dahil nawala na nga yung exploration na yun tsaka yung fun, hindi na ako natutuwa
doon sa journey. Ang gusto ko agad yung destination. Gusto kong makarating agad doon sa pupuntahan ko. Hindi ko na ini-enjoy yung journey, which is mali. Dapat doon sa journey, doon mo ini-enjoy yung lahat ng bagay. Kasi magiging sukatan mo yon at magiging basihan mo yon kung gaano ka magiging successful at kung paano mo mararating yung destination mo. At ang totoo nga niyan, bilang isang artist, kailangan wala tayong destination talaga. I mean yung destination na talagang magi-stop ka na or titigil ka na. Ang artist, kailangan tuloy-tuloy yung journey, tuloy-tuloy yung pag-aaral, tuloy-tuloy yung pagtatrabaho, tuloy-tuloy yung pag-i-improve sa sarili. Walang katapusan yan hanggang mamatay ka na. At ang pinakahuli ay nawala na yung inner child sa akin. Sabi ko nga kanina, nung bata pa ako at nung bago pa ako makapasok sa comics, full of enthusiasm ako eh. Full of wonder, full of innocence, pero naandon yung apoy, yung init na gusto mo talagang maging artist at yun ang gusto mong maging ginagawa mo paglaki mo. Nawala sa akin yung inner child na yun. Pinakawalan ko siya. Dapat hindi mo pinapaalis sa sarili mo yun. Dapat naandun pa rin yung inner child sa sarili mo. Andun pa rin yung init, yung lagablab, yung paghahangad na someday kailangan maging artist ka talaga. Alam ko marami sa mga artist ang nakakaranas din ng ganito, hindi lang sa akin. Lalo doon siguro sa mas mga senior sa akin o yung mas mga veterano na sa akin. Nakakaramdam din, dumarating talaga yung stage na ganito. At walang ibang tutulong dito kundi yung sarili natin. Sabi ko nga, kailangan natin mag-step back, tingnan natin yung mga sitwasyon, yung mga pangyayari, at kailangan magkaroon tayo ng assessment kung bakit nagkaganon. At siguro naman sa ganung paraan, magkakaroon tayo ng realization, madidiscover natin sa sarili na dapat pala ganito yung ginagawa ko, dapat pala yung path na tinutumbok ko ay ganito. At alam nyo ba kung ano yung greatest lesson na natutunan ko kung paano bumalik yung sigla mo sa pagdodrawing? Kailangan mong magturo. Kailangan mong ipasa yung nalalaman mo sa mga mas bata sa'yo or sa mga estudyante mo. Kasi kapag nakita mo yung mga batang ito, yung mga estudyanteng to, na naandun yung enthusiasm, yung apoy, yung nag-aalab, yung pagpupursige, makikita mo sa kanila yung sarili mo noong mga panahong nagsisimula ka pa lang. At isa yon sa tingin ko na pinakamagaling na cure at healing power kung paanong babalik yung sigla mo sa pagdodrawing.